sige, i-record ko na lang dito eh. Or you can just go on. No. Sige. Unta pa rin din na. Win. Yeah. Dapat kita ada isa na. Kunakin niya na nga, you have to sit down too. And i-record ko na lang dito. Hangkungahan nga messenger. Ay, anangay. Sakto, i-forward na lang. Sa mga sa di ba? Yeah. Tapos yun yung consequences of our action. Sabi ko, oh my God. But God, even though we make a mistake, syempre hindi ko na siya pwedeng i-divorce. So, I have to bear the consequences. Tapos, ang inisip ko lahat ng magagandang ginawa niya sa akin. Because when I think about it, sabi ko siya ang tigasin siya sa bahay. Tigaluto, tigalaba, tigalinis. At saka pag may sakit, pag may sakit ako, alagang-alaga ako. Para bang may tatay na ako, may katulong na ako, may asawa. Combo yun, sister. Nandun na lahat. And I know that God will speak to his heart in due time. Na-inspire ako kasi may nabasa ako doon na 25 years niyang pinanalangin yung asawa niya bago siya. Sabi ko, Lord, huwag mo na sana aabot ng 25 years. So he can also enjoy the presence, yung presensya ng Panginoon sa buhay niya. Amen. So that's ano yung pinag-usapan natin doon? So, God's giving nature. He is the ultimate na topic na natin actually nito noon. He is the ultimate giver. Kasi nga, we can, paano natin nasabi na God is the ultimate giver? Because He gave His only Son for us. Amen? We cannot outgive God. The gift of salvation. Binigyan tayo ng gift of salvation. And that is free. Gift of grace. Hindi ho natin pinagtrabahuan yun. Ibinigay niyang kusa. And also, there's the gift of the Holy Spirit. The Holy Spirit na nasa atin ay binigay ng Panginoon sa atin. Actually, we can command that Holy Spirit. We can command that Holy Spirit kasi binigay ng Panginoon yun sa atin as a helper. So we can command the Holy Spirit to do something for us. Especially if it's hindi naman kasi yung Holy Spirit, pananulin mo ako tingnan mo yung numero sa lotot yun ang we should also i-check natin kung ano yung inaas natin sa Holy Spirit. Because di ba nung nag-ascend si Lord sa langit, sabi niya, I will send the Holy Spirit. You can do anything with the help of the Holy Spirit. You can drive demons, you can heal the sick. So sometimes bakit hindi natin nagagawa? Maybe there's something na sa atin, or not everything is to us. Also with the person that we are praying for, or so it's just that's how the Holy Spirit work in us. He is there for our helper, so we can command the Holy Spirit to do the things that we want to be done, especially in spiritual, yung mga, alam mo yung mga pag-uugali ng gaya sa akin, yung asawa ko, pag natutulog din siya, ay, ginaganon ko. Pinapanalangin ko talaga siya. Akala niya hinihilot ko yung, noon pala, pinagdadasal ko na siya. Kaya sabi, tapos ang tawag naman siya sa akin, oh, I need your healing hand. Sabi naman niya. So, pag natutulog na kami, I need your healing hand, kinukuha niya kusa. Doon naman ako nananalangin. Sabi ko, alam mo, healing hand lang talaga yan ha. So, He give us everything. We need to, He give us everything we need for godly living. Binigyan tayo ng lahat ng pangangailangan natin for His purpose, for godly living Hindi yung for our personal living. He gives gifts to us. Not only me, but to us. So we can serve church, we can serve others, and build the church. Binigyan tayo ng mga gift. Ano ba yung mga gift na binigyan na sa atin? Kung marunong tayong kumanta, marunong tayong maglinis, marunong tayong mag-organize, those are the gift that God's given talent to us. So that we can use to serve others, or we can use to build the church. Amen? Yung may mga, ano ito? May mga thing dito. You can read it in your houses. I hope you can go through. Daanan nyo lang tapos basahin nyo yung mga verses.
Priorities concerning giving. Ano yung priorities natin? Put God first, palagi yan. Yun sana ang number one na priority natin in our life. Amen? Hindi yung put finances first, put work first, put my children first, put my everything that is worldly that we can put first. Always put God first. Amen? Because that's the secret of being prosperous. Put God first. Seek God first and everything shall be added. Kung ano, everything, pag sinabing everything, lahat na include na lahat. So, with our time, finances, decision, love, and worship, that should go to God first. Amen? God must be the first priority in our aspect of our life. Like the Macedonian church that they did. The Macedonian church, they give what they have, they give what they, yung pagbasahin nyo yung sa 2 Corinthians 8:1-5, speak about the Macedonian church na naghihirap na sila but they give out of their love to the church. Your neighbor and you are second priority. And yung our neighbors are second priority. That means God, it's just God first. You must have as such concern for other people as you have for yourself. Sometimes nung hindi tayo siguro Kristiyano, talagang self lang natin, mga anak natin, asawa natin. Kung minsan kahit pa nga nagkamali yung anak mo, pinaglalaban mo pa rin eh. Kasi kahit mali na yung anak mo, pinaglalaban mo pa rin. Kasi talaga sa pagmamahal natin sa mga anak natin. Pero you know what? It's not helping, right? When we don't correct them and lead them to the right path, it's also paglaki nila, ganun na hindi sila maitatama. So, God prospers you so you can help others around you to prosper spiritually, physically, and financially. Tinutulungan tayo ng Panginoon na ma-prosper, hindi lang ulit para sa sarili natin, kundi para sa mga kasama natin, to help others around you. Minsan nga kahit nga ibang sa member ng family natin kung minsan 'di ba marunong silang maghingi. Kung minsan nauumay ka na rin. Ano ba to? Ako actually pag may alam ko bago na nangungumusta sa akin ng mga ang tagal na hindi niya ako pinansin, tapos bigla hello sis, kumusta? Alam mo na yan. hindi ko talaga sinasagot. Hindi ko ina-add. Kabalin nga pa. Oo. Honestly, hindi ko talaga ina-accept. Hindi ko sila ina-accept. Kahit pa nga mga pinsan ko, because you know, when you go home, they see you, they don't say anything. Parang hindi ka kilala. Kahit nakikita mo sila, wala lang. Ma'am, bigla. Hello ate, hello pinsan. Naalala ka pag may Tawang-tawa ako kay Ate Lotlot. Kasi sabi niya, si Ate Lotlot sabi niya, alam mo yung pinsan natin na anak ni Kuya ganito. Hindi man lang nangamusta. Ngayon lang nag-text sa akin tapos humihingi ng ganito, ganyan. Tawa ako ng tawa. Sabi ko, kaya nga sa akin, pag nag-message, hindi ko na sinasagot. Magpinsan ba kayo, sis? Sino? Kapatid ko. Si Sister Lotlot? Oo. Kapatid, sorry, di ko alam family tree nyo eh. Kapatid pala kayo. Kapatid ko. Yan, Siya ang pangawalawa namin. Ang si Lotlot yung nanay. Oo. Ano nila? So, pag nag-uusap kami, yun. Kasi may mga pinsan kami sa Mindanao. Sabi niya, nagme-message nga sila, pahingi naman agad. Hindi man lang, oh sis, kumusta ka? Tapos, next day naman, yung pwedeng humiram. Hindi, pag nireply mo kasi yun nakasunod yun. Oo nga. Pag nireplyan mo, ay naku, kaya hindi talaga ako nagre-reply. Hindi ko sila ina-add. Sabi ko, when it comes to talagang hirap yan. Kasi ang hinihingi niya is pang graduation ng anak niya. Na pang, pang tarpaulin daw. Sabi ko, naku, hindi ko nga na-tarpaulin yung kasal ng anak ko. sabi ni ate, si ate Rotot ang sumagot, sabi niya, pwede naman wag mong itarpaulin.
Sabi niya, Pagsigawan mo na lang. maglagay ka na ng mga speaker sa loob, sa ano yun. Yeah. Gusto, nakita ko, umuso na sa Pilipinas yung tarpaulin na ilalagay nila sa, After graduation? oo, yung Ay, sa ayun naman, labas oo. ng bahay nila. Marami na sa amin. Sabi ko, oh my God. Kaya sabi, Ang tarpaulin, 400. hindi pa, ang hinihingi pa is 1.5. Ay, no, Eh, Diyos sabi ko, ay, kalaki lang yung tarpaulin, just only 500. kaya nga sabi ko, sabi ko kay ate, baka kasali yan ng isang bigaong pansit. Kasali na yung pagkain. Eh, sabi ko, pero dinerecho talaga ni ate, sabi niya, kung hirap yan, sabi ni ate, kasi kami din Ay, so marami naalala kami. tuloy ko yung friend ko sa high school noon. Ayun pala, pang ano pala sa graduation, tarpaulin yata, ay Diyos ko, naawa naman ako, binigyan ko. 1,000. Yeah, Ay, Diyos ko. Ako Diyos kung ko. church ang nagsosolicit sa akin, my God. binibigay ko kasi meron akong bisan, pang church. Tinitingnan ko naman ako, talagang bahala ka. Sabi ko, if you said for the church, I'll give it, it's your responsibility. Kung hindi mo binigay sa church, it's your responsibility, it's your accountability. Sabi ko, kaya yun ang mahirap kong minsan sa mga marunong makipag-neighbor, pero Ay na nga, abuso din. binigyan tayo ng wisdom ng Panginoon. Yeah. So, Buti kung- we use the wisdom also that God has given us. God prospers you so you can help others. Not only in spiritually, physically, and financially. Kasali na yun. Kaya nga, hinuli-huli siguro yung financially. Spiritually muna, and physically. So, God's law on giving. May law pala sa Panginoon sa giving. Giving goes before receiving. Yan ang totoo naman. Not receiving. Kung siguro receiving tayo sa Panginoon. So, we give. Baka naman gusto mo, oy, friend, bigyan mo ako para bigyan din kita. Giving goes before receiving. Prosperity is not accident, neither is poverty. You can choose to be blessed or not. So, ano ang choose natin? Ma-bless or hindi? Of course, ma-bless. Pero there's a condition. na naman. Condition na naman. If you want to be blessed, we should also bless others. Amen? We should, Sa tama. we should also bless others. So, hindi ho aksidente ang kung tayo yumaman. Hindi rin aksidente kung tayo ay pobre. Ngayon, ganito, sa Ilocano na naman yun, Ay na, mamirmiraot kami mutlata, kakanayo na yun. Mamirmiraot yung parang, ano yun sa Tagalog? Walang pera, parang ganun. Parang talagang naghihikahos. Palaging naghihikahos. Pero you know, the more we utter, the more we profess. Kasi nga, yung tongue natin talagang, ano yun? Speak life and death. Ganon din, speak prosperity or poor. Kung palagi mong sinasabi na, kaya nga kahit dito, sa akin, I learned that. Kasi may narinig akong preaching. So, pag nagsasabi, sis, may pera ka ba dyan? Oo, meron. Kaya lang nasa bulsa pa ng amo ko. Kikitain ko pa rin. Kikitain ko pa lang. Sabi ko, pagtatrabahuan ko pa lang. Hindi ko sasabihin na wala. Sabi ko, meron. Sabi ko, bakit mo sasabihin na wala? Sabi ko, meron at meron yan. Ay, sus. Kaya sabi ko, kung minsan yun ang sinasabi ko, sabi na, may pera ka ba? Oo, nasa bulsa pa lang ng amo ko. Sabi ko, pagtatrabahuan ko pa lang next week. Hindi nanay ko pag nangamusta o may budget pa ulit. Madami, sabi ko. Parating pa lang. Para sa palagi tayong as a children of God, we should always speak positive. Think positive. Hindi yung, oo naman, kung minsan syempre talagang nag-problema ka na, saan ko kaya kukunin? Pero wag mong i-concentrate yung isip mo dun. Saan kaya, ano kaya? Because you know your strength alone. Pag meron kang lakas, ay naku, magtatrabaho maraming part-time. Porque yun lang pag sadot ka or tamad ka, talagang wala kang kikitain. Sabi nga ng Panginoon, I give you the strength to go and para kumita. I'll give you bigyan kayo ng lakas. Ngayon malalakas pa tayo kahit medyo nagpapahilot-hilot na tayo minsan. Malakas pa rin tayo, di ba? Wala pa tayong mga sakit na, ano yun, malulubhang sakit. So we are really blessed. We should use those in the advancement of the kingdom of God. Amen?
So, prosperity, you have to sow before you can harvest. The measure of your harvest is dependent on the measure you sow. Can you explain this, Sis Karina? You have to sow before. Wala kasi tayong aanihin kung di naman tayo magtatanim. Oh. Tapos, huwag tayo mag-expect na malaking ani kung maliit yung itinanim. Mm-mm. Di ba po? Kung gusto mo ng maraming mangga, magtanim ka ng isang puno, ilang mangga lang. Di ba? So, may math siya, no? Oo. Equal. Oo. Kasi prosperity is actually, additional, multiplication. Yan yung kwan. So, you have to sow before you harvest. Oo nga, kung hindi ka magtanim, yun talagang... harvest mo. Oo. Kung hindi ka, Makikiharvest ka sa kung tanim hindi, ng iba. kung hindi ka magtanim ng kabutihan, kung hindi ka magtanim ng pagmamahal, talagang expect mo na wala ka din makukuha. Kasi yayamutin ka mayayamutin ka at saka magagalitin ka. So ano ang makukuha mo doon? Huwag kang mag-expect na mag-aani ng gabundok kung ang tinanim mo naman ay gabutil. Yun. So, gagabutil lang yung tinanim mo tapos gusto mo gabundok ang aanihin mo. So, that is one of the categories when you decide to sow. Kaya pag nag-decide tayong magtanim, lubos-lubusin na natin. Huwag yung magtanim ka, iisa lang. Amen? Give and expect to receive. Kailangan pag nagbigay tayo, mag-expect tayo na we will receive. Kasi kung minsan nga parang hypocrite tayo, sige, bigay ko. Hindi na ako mag-expect. Hindi na ako mag-expect. Except yung, sabi ko sa ate ko din, magpautang ka nang kaya mong kalimutan. Para hindi sasakit yung loob ko. Pag hindi sila nagbayad, hindi sasakit ang loob mo. So, ganun din yon. Pag magpautang tayo, kailangan yung kaya nating kalimutan para kung hindi siya nagbayad, hindi tayo magmukmukmok. Sabi ko, kung magbigay tayo, God says in His Word that if you give, you will receive. So we choose to believe in the Word of God that when we give, we will receive something. Hindi man in terms of money, hindi man in terms yun nga kahit pa nagbigay ka sa church ng tulong sa mga taong nangangailangan, hindi man ibabalik yun na kaparehas ng ibinigay mo in another form or in another way. Di ba? Kaya ngayong pag nagbibigay tayo, sometimes we pray that if we give our tithes and offering, ako palagi akong pipinalangan, Lord, I give my tithes and offering. I pray for the souls of my relatives na hindi pa nakakakilala sa iyo that my giving will reach them as well. Kaya pwede nating ipanalangin yun because our giving will expand. Hindi natin alam ang nagagawa ng giving natin pero may pakpak yan. You will go and find your relatives and bring them into the kingdom of God as long as we give and we pray for it. Amen? Learn to receive from God while at the same time being a giver. Because as we mentioned that, lahat ng nasa atin, we receive it from the Lord. We know that pinagtrabahuan yung question na, pinagtrabahuan ka naman to, nagkanda pawis ako, nagkanda kalyo-kalyo ang aking kamay at saka aking paha. Nagkanda sakit-sakit ang aking butotoy sa kalalakad. But the strength that God has given you, how did you do it if God did not give you a strength? Paano mo nagawa yan? Kung ang question naman natin yung paano yung mga unbeliever. Actually, unbeliever sila but they were being blessed. Parang side, ano ba yun? Ano ba sa Tagalog? Sa Ilocano. Parang I cannot find the word for that. Parang yung kwan lang sila, na-bless din sila, but in their heart, do they have peace? Do they have peace in their mind? Do they have love in their heart? Do they have this thing in their heart that make them live a happy life? We don't know, right? Marami nga silang pera, pero ang gulo-gulo naman ng buhay nila. Hindi sila, gaya nga nung sabi ni Ate Susan kanina, hindi mo alam na problema, hindi sila makatulog kasi problema nila na may magnanakaw, may nag-aantay na magnakaw sa kanila, o
'Di ba? Marami nang nabalitaan yung mga nananalo ng loto. Yeah. Bigla na lang silang namamatay. Kung hindi sa heart attack, dahil sa bigla nila na nagkapera sila ng laki-laki, na hold up sila. 'Di ba? We don't know what their life is. That's why we should be contented and happy because ngayon simple nga ang buhay natin, pero okay din naman as long as we will learn nga na makontento kung ano ang meron tayo. Ang mahirap kasi sa atin if we aspire for something else na alam mo naman na hindi mo kaya, aspire ka ng aspire. Tapos hindi ka pa nagbibigay sa Panginoon, hindi ka pa tapat na naninilbi sa Panginoon, then what do you expect? Right? So, ito lang yung mga formula kung paano tayo magkaroon ng prosperity and success sa ating buhay. You have to give in all circumstances. Kailangan tayo, kaya ng ginawa ng mga Macedonians, they give in all circumstances. Alam ko na kung ayun nga yung sabi ni Sis Michelle noon na paano kung ang rent natin kinukulang. Yung mga ganun, it comes sometimes, it will come to that point. Pero you know what, for me, I can earn again. I'll go again and work next week and I can have this money to pay this. Kaya kung minsan din nadradrag yung because marami akong utang sa Pilipinas kasi nag-invest ako. So, hindi ako makaka-invest if I will, alam mo yung sahod-sahod mo lang. Kasi pag mag-invest ako, I want it yung buo kasing pera. So, come in. Come in. Get a chair. Buo kasing pera na i-invest mo. So kung aantayin ko yung sahod ko buwan-buwan, mamaya may nangangailangan. Pasa dito, pasa doon, wala na naman yung sahod mo. Oo. Actually, we're just starting where we stop during the yung natin. Okay siya kasi nakinig siya, ando siya na kayong dalawa. So yun yung isang isipin natin that we should also be content of what we have or what we are, especially what we are. Sometimes ngayon na what we are na ngayon, kasi ngayon maraming nagpaparetoke, maraming nagpadagdag bawas. We should be content of what God has given us. Amen. Physically pag tayo'y we are on page Sis Hannah, we are on page 6. When we sow, we don't look our circumstances. Pag tayo'y nagtanim, bago pa lang tayo magtanim, wag mo munang tignan yung Page 4 mga sa atin. page 4 kayo? Page 6 ako. Page 4 number 3. You have to give it all circumstances. When you sow, don't look at your circumstances. Oo. When you sow, don't look at your circumstances. Mas maganda yung printing ko kaysa print na kinuha ko kay saan ko kinuha to. When you sow, don't look at your circumstances. Pag tayo'y nagtatanim, wag ho nating tingnan yung pag balak nating magtanim, wag nating tingnan yung pangangailangan agad natin. Kasi kumbaga ganito, may plano ka na gawin. Iniisip mo, saan ako kukuha ng ganito? Saan ko ipapatayo yung bahay? Saan ako kukuha ng, kailangan mo muna lot? Saan ako kukuha ng lot? Saan ako kukuha ng pambayad? Saan banda? Ang dami mo na. So, pumapasok na yung parang negative na hindi mo na kaya yun. Pag tinitingnan mo lahat yun, walang mangyayari sa buhay natin. If we look at the circumstances, lalo na pag pumunta ka sa negative circumstances, negative part, wala talaga. And you can read that in Ecclesiastes 4:11. Sabi, whoever watches the cloud will not reap. Kasi yung mga nagtatanim noon, tinitingnan muna nila, hindi ako magtanim kasi yung uulanin or babagyuhin or whatever. They already
yung sinasabi na nila, nanghuhula na sila. Nagiging manghuhula na sila na hindi uubra kasi may darating na unos. May naintindihan yung unos. may darating na bagyo or talagang hindi uubra. Kung titingnan natin yung mga circumstances sa ating buhay, especially if we have like yung mga pangarap natin sa buhay, I want to be like this. Hindi ka palang iniisip mo pa lang yun, nandito ka pa lang sa baba, iniisip mo na yung mga dapat mong daanan. Kung iisipin mo yung dadaanan mo pa lang, mula sa umpisa hanggang sa matapos ka, ay wala talaga, magsusurrender ka, baka nasa unahan ka pa lang, nagsurrender ka na. Kasi ang dami. First, you just go for it. And then whenever you stop, you stop. Because, yun yung wag mong tingnan, lalo na yung sometimes we have physical sickness tayo, yung mga physical, yun yung iniisip natin, paano kaya ako, kung baga, for example, pilay ka, paano ko makakalakad if pilay ako? Bakit wala bang ibang solusyon? May ano yun? Saklay naman. Pwede kang magsaklay. Pwede mo ring gawin yun. So, you have to go beyond the circumstances that you are encountering. Amen? What you sow is what you reap. Nakuha na natin yan kanina. Kung ano ang tinanim mo, yun ang aanihin mo. Huwag kang mag-expect ng gabundok kung ang itinanim mo ay gabutil. So, what you sow is what you reap. Kung ano ang tinanim mo, yan ang aanihin mo. Kung nagtanim ka ng pagmamahal, kung nagtanim ka ng maawain ka, kung ano man yung ibinigay mo sa ibang tao, kusang ibinigay mo, at saka gladly na ibinigay mo, willingly na ibinigay mo, babalik at babalik sa iyo yun. Hindi man yung tao na pinagbigyan mo, God will use other people to do the same thing with you, especially when you are in that situation. If you pray, kaya nga hindi naman tayo papabayaan ng Panginoon as long as we are nasa Kanya tayo, di ba? If we pray, God is true to His word. If you seek, you will find Him. If you knock, He will open the door. And He is true. Paano niya bubuksan yung pinto kung nandun ka lang nakatayo sa may pintuan, hindi ka naman nagnanak? Paano mo siya hahanapin, hindi ka naman naghahanap? Nakatunganga ka lang. So, we have to do the action again. And giving is an action. Para ganito din siya. So, what you sow is what you reap. Kung ano ang itanim mo, yun ang aanihin mo. You can only reap the kind of harvest that you sow. You reap the harvest of what you sow. Kaya nga, example ko noon, kung nagtanim ka ng mangga, wag mong expect na mamumunga ng kalabasa. Kasi kung mangga ang itinanim mo, mangga din ang bunga. So, huwag mong expect na iba ang outcome. So if what you can only reap the kind of harvest that you sow. Number 5 is there is right timing of the harvest. You don't sow your seed one day and expect to reap the harvest the next morning. Meron bang ganun? When it comes to pagtatanim. Hindi, narinig yung sinasabi nun kay Bongbong Marcos, katatanim pa lang namin, umaani na kami. Ay, hindi nyo narinig yun. Ang dami kayang dumaan sa TikTok na, tinagpas nila yung, ng banana. Yung may bunga na. Tapos itinanim nila ulit. Tapos ayun, aani na sila kinabukasan. Ang dami-dami kaya ginawa doon. Kasi yung sa sinabi ni Bongbong Marcos sa speech niya na, katatanim na namin, nag-aani na kami, umaani na kami. Kaya ginawa na naman yun na kwan noon. So, you don't, harvest time always brings, there is a right timing for the harvest. Kaya hindi ko yung nagtanim ka, gusto mo, anihin mo na agad. Para bang yung kinuha mo yung mangga pag 'di ba yung malapit ng mahinog kinuha mo, hindi mo expect na mahihinog na paglatag sa sa lupa hinog na. It will take time. Everything has a time. So and God has a perfect timing. Kaya nga nang sabi ko, if we are praying for kaya be careful of what we're prayed for.
Kaya ba natin? Kasi Lord knows us, Lord knows our heart, Lord knows who we are kung makukuha natin yung pinapanalangin natin. Sabi niya, for example, we are praying for kayamanan, na money. Siguro, pag binigay kaya ng Panginoon agad-agad, do you think you will, gagamitin mo yun sa maganda, or do you think your life will be okay if you have that lots of money? Kaya, Lord knows our heart. Lord knows when we are ready or not. Kung ready ba tayong tumanggap ng mga blessing na ibibigay niya sa atin. Kaya we should respect God's timing. Amen. Kailangan ho na tingnan natin din yung timing ng Panginoon, kasi that Lord's timing is always right. Kaya nga sa akin, sabi ko nga hinabol ko kasi hindi pa timing hinabol mo, hindi yan tuloy. So, kailangan nating be patient in waiting for the harvest. Kailangan nating matutong magantay, kasi Lord's timing is perfect. Amen. Be patient, then sabi dito sa James 5:7, be patient then, my friend, until the Lord comes. May katuloy lang, pero you can read it on your thing. Kailangan tayong i-exercise yung patient in waiting. Sabi ko nung the hardest thing for me to do is to wait. Ang pinakamahirap na trabaho is yung mag-antay. Lalo pag wala kang inaantay. Hindi, lalo pag wala kang inaantay, antay ka ng antay. Yun ang pinakamahirap na gawain. Diba? The hardest thing to do is to wait, but God is instructing us, giving us the instruction to wait patiently for the Lord's timing. Amen? Huwag nating antayong i-rush. Hindi natin i-rush na anihin yung hindi pa hinog. Kasi it will be sour. Diba? When we go to like literal, pag hinarvest mo yung manggat kinain mo na hindi hinog, diba? Maasim. So, ganun din ho ang outcome in spiritual life. If we force to take it in our own time, hindi mo ho maganda ang kalalabasan. And if hindi maganda ang kalalabasan, then you have to, kailangan ho nating, bear the consequence. Kailangan kainin mo na ganun, iba-iba na ang itsura ng mukha mo sa kakakain kasi maasim nga So, yeah, those are the consequences, kumbaga. So, we need to have patience in waiting for the Lord's timing. Amen? Harvest time always bring abundance, opportunity to give more, meet needs, and bring thanksgiving to God. Amen? Harvest time always brings abundance, di ba? Pag tayo umaani, literal ito, pag umaani tayo, pag oras ng anihan, marami yan, di ba? Except kung yung tinanim mo kinain ng uod, may locust. Kaya nga sabi ko, hindi ako farmer. I'm not. Kinain ng buding. Ano yung bird na yung kumakain ng rice? Buding ni sa amin Maya, di ba? Maya sa Tagalog. National bird of the Philippines. Dati. Ay, dati ba yun? Ano na ngayon ano ba? Philippine Eagle. Agila ba ngayon? Agila, oo. Nung elementary Kala ko, tayo, Maya. Oo. So, always brings, harvest always brings abundance and opportunity to give more. Siyempre, pag tayo nagtrabaho at kumita tayo ng mas malaki, magbigay tayo ng mas malaki, di ba? Meet the needs of the church and bring thanksgiving to God. D, manners or attitude while giving. Ano ba yung mga attitude natin pag tayo nagbibigay? Sis Karina. Ano ang attitude mo pag ikaw ay nagbibigay? Cheerfully, Ay, bibigyan ko tayo. Sige nga, Sis Mirna. Ano ang attitude mo pag ikaw ay nagbibigay? Bukal sa loob. O, bukas sa loob. Ikaw, Sis Hana.
Oh, voluntarily it's the same. Sige nga, Sis Michelle. Give cheerfully. Oh! Magbibigay. Ikaw naman, ay, pagbibigay ako kayo. Sayang-sayang ko, nagbibilang na natin. We give cheerfully, amen. Hallelujah. Yan ang Kristiyano. Yan ang anak ng Panginoon. We give na bukal sa ating kalooban. We give na nakangiti, hindi yung, ito na nga. Yung tatay ko nga sabi ko, Mama, ipadala ko na yung Mother's Day gift ko sa'yo kasi malaki mataas ang palit ngayon, 45.15. Pati butel si Sars. Sabi ko, ipadala ko na yung gift, Mother's Day gift ko kasi mataas ang rate. Nandun yung tatay ko, anak, hindi mo i-advance mo yung Father's Day. Kailan Kasunod naman yung mauna naman pa yung Father's Day. Right? Hindi, Mother's Day. Ay, mauna. Mother's Day sa Sunday. Ay, gano'n? Oo, Mother's Day sa Sunday. June ang Father's Day. Ah. Sabi ng tatay ko, anak, pwede bang i-advance mo yung Father's Day? Sabi niya. Ay, Tapos naman rate. Natawa ako, kaya nga sabi ko, sige, i-advance ko yung Father's Day, pero pagdating ng Father's Day, wag ka na namang magkaka-amnesia. Sabi ko sa kanya. Di, para next year naman na-advance si tatay. Ang problema ngayon, birthday nilang dalawa sa July. Oo, yun. Baka sabihin na naman yung pwede bang i-advance mo yung Sa birthday. birthday. Puro advance na lang. Father's Day na lang. Oh, Mother's Day, Father's Day, tapos birthday nilang dalawa ni May, Mama. June, July. Kayo pala Oo. mapili kay Mama. July silang dalawa. July 9 si Mama, July 13 si Papa. Ha? So, Isang ano na lang. sigurado na naman yun. I-advance na At least, minsan ano. Oh, Ilang kaya days na sabi lang. ko, kaya nga iniisip ko, ay i-store ko na ngayon kasi mataas ang rate. So, those are the attitude or attitudes while we are giving. Especially, we should be always, we should always be cheerful in giving. Especially, kasi masakit naman sa loob mo kung hindi ka rin bukal, huwag ka nang magbigay. Kung ibibigay mo lang is, masakit sa loob mo, huwag ka nang magbigay Tapos kasi, 60 yung US ano. yeah, 61. Ewan ko kung nag-61 ngayon. Eh, So, those are a Christian attitude in giving. Without show. Di yung, kaya pag magbigay ka si Michelle, wag mong bibilangin sa harap namin. Ipaside mo. Without a show. Kasi yung amo ko noon, may amo ako sa Pilipinas, nagtrabaho ako bilang sekretary. Pagpunta kami sa church nila, sa Catholic pa yun, binibilang niya. Tapos talagang nilalatag sa lamesa, tapos hawak-hawak niya. Bagsak doon sa offering niya. Pakita niyo talaga. May ka. Bagsak sa offering box. Kaya sabi ko, talagang pakitang tao yun. And God is not pleased kung ikaw ay, kumbaga yun is pride. You have ma-pride ka na, marami akong pera. Tapos it will make others na, alam mo ba yung magkakasala pa ang iba kasi they will feel jealous or we don't know. But kaya nga sabi niya, is not, kaya siguro sabi ng Panginoon, without a show, para naman to protect others as well. Amen? Tapos yung pride mo, to protect the pride na, laki-laki ng bibigay ko. According to one's ability. Kung magbigay ka, yung kaya mong ibigay. Kasi kung minsan, sa yabang natin, binigay na natin hindi pala bukal sa kaloob dahil lang sa kayabangan dahil lang sa ibang motive. Kaya gives according to one's ability. Kasi binigyan tayo ng Panginoon ng wisdom and knowledge on how to in the area of giving. Amen. Willingly. Dapat magbigay tayo willingly. May mga hindi na natin babasahin ito. This is your assignment. You can read it in your houses. Magbigay tayo ng kusa. Hindi yung pinipilit-pilit ka pa rin, sis, magbigay ka naman. May donation tayo, may namatayan yung kasama natin sa church, sis, magbigay ka naman. Yung hinahabol-habol pa tayo ni ate. Kung may sinabi na kailangan ng tulong, ay naman $10, $20, malaki
na yun. Bukal sa kaloob. Huwag kang magbigay ng 100 kung masakit sa loob mo, Magbigay ka lang ng kaya mo. Yung joyful ka na ibigay. Amen? Kahit nga $2 or whatever, that's what you afford. That's what you're happy for. Magbigay ka ng 100 tapos hindi ka pala makakatulog sa gabi. Kukulik isukulik. O isipin, ganito rin ba sila magbigay pag ako'y namatay? You have to give willingly. That's why it says you give according to one's ability. Yung masaya kang magbigay. Kaya nga sabi ko, yung mga magpautang ka kung yung kaya mong kalimutan. Lalo na yung pag alam mo yung tao hindi marunong magbayad or hindi mo masyadong ka-close or kilala, sigurado. Pag kinumusta ka nung sa ilang taon yung pagkakaibigan, ngayon ka lang kinumusta. Sigurado pag humiram at piniram mo, hindi ka na kukumustahin ulit. Na yan. Experience. Based on my own experience. Liberally. Ano ba itong liberally? Ano yung liberally? Ako nga din, hindi ko rin maintindihan. Ano yung liberal? Free will ba yun? Yeah. Parang willing, freely. We are not dictated to. Yeah. Liberal. Parang yung liberal. Ano ba yan? Liberal. Pagkawan talaga. Liberal. So parehas, willingly. You give willingly in your heart. Cheerfully, yung masayahin. Dapat magbigay ka, naka-smile ka, hindi yung nakasimangot. Amen? Passionately. Kailangan daw magbigay kayong very passionate ka. Na passionately means sa akin what I understand in this Proportionately. proportionately. Nakala ko may kulang sa akin. My eyes is Proportionately. nagdodoble na. So proportionately. Proportion. Sabi ko, if you set aside something for this, you need to do it right away para hindi mo Segregate. makuha. Kumbaga, I-segregate mo. Kasi kung minsan sabi hindi na natin sinesegregate, minsan nadudukot na natin yung para sa Panginoon. So, we have to do it already. Yung give it proportionately. Hindi yung kung baga sa pagmamahal ng mga magulang sa mga anak, dapat parehas. Hindi yung may kinikilingan ka. Hindi yung may paborito ka. Sabi ko sa amo ko, yan yung paborito mo kasi 3 lalaki ang anak niya. Ang paborito niya yung una. Kung sino pa yung paborito niya, siya pa ang naglagay sa kanya sa basement. Siya pa ang kumuha sa lahat ng pera niya. Kaya nga sabi ko, yan kasi this is the I'm trying to let her understand. This is the alam mo yung bayad ng ginawa mo noon. You did not pay attention to the 2 brothers. Nag-concentrate ka sa ditong una, hindi mo alam siya pala yung magdadagit sa'yo. Siya pala ang ganito. And wala na kasi matanda na siya he cannot do anything. Kasi yung nag-act niya nung anak niya na kinuha ng lahat ng pera niya. So, sabi ko sa kanya, I cannot do anything. I'm only a nanny here. I'm not a member of your family. I can just come here. I will come here as long as they pay me. I'll come here to clean you up, to feed you, and that's it. And I'm not intervening with whatever finances you have trouble with. So, yan ang isa sa tayong mga may anak. Huwag tayong favoritism. Kailangan lahat sila. Oo. kahit pa yung sabi na anak na siya na pinakamasamang anak kaya. Kung minsan ganun nangyari, di ba? Yung mga black sheep na anak natin parang less attention sa kanila Kaya nga okay lang ako kasi isa lang yung anak ko. All in one. Yeah, kung minsan nangyayari yun. And we've seen it in our experiences, right? So, we should treat them equally. Offering, something offered, especially a sacrifice, ceremonially offered as a part of worship. Itong offering pala is something offered. Kaya nga offering offer.
It comes from the root word offer. Offering. Naku, magiging picture tayo. Offering comes from, derived from the root word offer. So we offer something. What things that we can offer to the Lord? Sis Hannah, what are the things that you can offer to the Lord that you have? Your talents. Sika ngay manamir na. Oh, tight. Sika ngay Sister Michelle. Ayan nga. Ano yung pwede mong i-offer sa Panginoon? Okay, your love, ali. Correct. O ikaw, Sis Karina, what is something that you can offer to the Lord? Huwag mong sabihin yung asawa mo, pwede. Bird offering. Hindi. Kung ano yung talent na ibili, kung ano man yung, di ba, yung gift niya from, galing sa kanya, yun naman yung Yes. Something we can offer to the Lord. The things that we can offer to the Lord. Kaya ni Sister, every one of us has talent. Mga talentadong Pinoy tayo. tayo sa kanya-kanya. May kanya-kanya tayong talent, di ba? Hindi lang kumain. So, may kanya-kanyang talent tayo na binigyan ng Panginoon. We are blessed that we are using it for the kingdom of God and not elsewhere. Amen? We may use it somewhere else, but at least still glorifies the name of the Lord. Amen? So those are the things, that is offering. A contribution to the support of the church, like tayo, naglinis kayo kanina, nagluto tayo, tapos Sis Michelle, tilang tigar-arrange dito. Si Sis Mirna, siya ang tiga-upo doon, tiga-check ng attendance. Si Sis Hannah, siya ang tiga-upo. Umupo din. A contribution to support the church. Support, those are the things that support the church. Amen? The things that we are doing supporting the ministry or supporting the church. It is anything you give over above your tithes. Oh, this is concerning money. So, it is given above your tithes. Ano yun? Give your tithe, ali. No. Above your tithes, ano pa ang pwede mong ibigay? Above your tithes. Offering. Offering. Ano ba yung nandun sa listahan doon? Yung Love gift. Love gift. Yung mga yon. Building Building fund. fund. Yeah. Yun na, yung above your tithes. Yun yung kung nako-convict ka na magbigay nga ako kasi God revealed to me that we're gonna buy a big church. So I have to give this much. If you are convicted to do that, do it. If the Holy Spirit is convicting you to give to someone else, kung may nakita tayo dito sa simbahan, kung nakita nyo akong naghihikahos, give. Amen. Help. Kasi sometimes, when we're here at the church, I feel that sometimes that something is urging me. Especially kung alam ko yung isang tao wala pang trabaho or may karamdaman or ganito, I feel like giving. God is implying me to just give. And I do because I don't want to be, yung iniisip ko kasi hindi ako magbigay. Baka, alam mo yung, sometimes I do on the other side. Sabi ko, pag hindi ko kaya ibinigay, I know for myself that the Holy Spirit is convicting me or telling me that I should give. So, doon nagbibigay ako. If something happened to you like that, then you can do so. Amen? Kahit naman hindi kayo kinakalabit ng Holy Spirit, kalabitin nyo ng sarili nyo. Especially when it comes to tithes. It is not specific that this is the offering, the church building and love gift. It is not a specified amount. It is totally discretionary on your part. Kaya nasa sayo nga kasi wala namang amount ito. Bumalik na naman kayo doon sa una, wag kayong magbigay ng hindi nyo kayang ibigay. Kasi forcefully, kung nafo-force kayong magbigay, means to say, it's not came from the Lord. Amen? Kaya wag kayong magbigay kung kayo'y may bahid na pag-aalala or may bahid na
ano yun? Pagdadalawang isip. Amen? It is an amount we freely give to God. This amount, alam nyo yung pagbibigyan nyo ako, alam nyo pagbibigyan nyo ako, para din sa, think about, for me, if I'm giving to someone, I know that God, especially when God convicting me, I know that God is using that for my own good, not for me to helping her or helping them, and for me also. Amen. Expect that God, if you do good thing, it will come back to you good. Amen. That is the basic formula, one formula of being prosperous and successful. Okay, let's go to kinds of offering in the Old Testament. Babalik tayo sa Old Testament. Burnt offering. Ano ba yung burnt offering? Diba? Sa tabernacle. Oh, tabernacle. Oo, meron ito sa tabernacle. Burnt offering. Basahin mo nga, Sis Karina. Burnt offering. The Hebrew term for burnt offering means that which goes up to God. The entire offering was burnt up, signifying that complete consecration to God was essential to true worship. At the same time, forgiveness was involved, emphasizing that before worshippers could devote themselves to God, they had to be cleansed from sin. Amen. So, what did Adam and Eve, what did Cain and Abel did before? Yeah. Diba? They offered. It says here that which is goes up. Ano ba yung tumataas, umaakyat pag tayo yung usok, di ba? So this is, it says burnt offering. Burnt offering means to which goes up. Ang tumataas lang naman is yung hangin, yung usok. So, noong si Cain at Abel, they do burnt offering. Amen? They do burnt offering on we are going back to the Old Testament, so this is what is saying here. Signifying that complete secretion to God was essential to true worship. Doon nila nakikita kung ano ba ang nangyari noon. Di ba, ano ang nangyayari sa usok ni Cain at Abel? Anong nangyayari sa usok ni Abel? Wala, hindi nyo na napag-aralan yun Yung nung isa, kwan. vegetables. Oo. Kasi si Abel, he's a herd. Nag-herd siya ng mga sheep, ng mga animals. Animal. Parang may din yung animal mo. Hayop pa ba yan? Hayop? Hayop. Tingnan nyo, naiiba talaga yung the word. Yung pagbigkas natin, naiiba na yung meaning. Hayop. Yung hayop, yun ang gawain niya. Si Cain naman, nagtatanim siya ng mga gulay, ng mga ganon. Ang pagkakaiba lang nila, si Abel, pinipili niya yung pinaka maganda. At yun yung ibinibigay niya sa Panginoon. Si Cain, siguro, in my imagination, kung ano lang napitas niya. Tapos yun. That's why, yung usok niya, parang flat na nagdi-disperse. While yung usok ni Abel, diretso siya sa Panginoon, sa langit. So, yun ang isa. If we are, right now, if we are offering, I think this one talks when the first fruit, ang pinakamagandahong animal natin is yung the first yung unang-unang sahod natin. Means to say, pag sumahod tayo, we segregate first the tithes para sa Panginoon. Hindi yung kwentahin mo na lahat yung utang mo, kung ano yung natira, yun na lang para sa Panginoon. Parang yung ikaw na si Cain. So we have to distinguish ourselves who we are. Are we Abel or are we Cain? Kasi si Cain, ganun ang ginagawa niya. Si Cain pala ang best. Kinukuha siguro kung ano-ano. Para bang hindi niya, it doesn't matter to him. It doesn't matter yung kaimportantehan ng pag-offer niya
Sino nag-offer ng magaganda? Si Cain o Si Abel. Si Abel. Oo. Si Abel pala yun. So si Abel, yun pinipili niya talaga, siguro tinitingnan niya kung si pinakamagandang animales niya. Pinaka-fat. Yun ang ino-offer niya sa Panginoon. So it goes through. It goes through. Lord, yung Panginoon nakikita niya, yung ginagawa na, yung dedikasyon ni Abel. Paano siya mag-offer sa Panginoon. At the same time, di ba makasalanan din tayo, it goes forgiveness goes, it involves forgiveness. Emphasizing that before worshipers could devote themselves to God, they had to cleanse from sin. As we are doing it right now, if we are doing prayer, di ba sa una, that's why especially if you are doing opening prayer, you have to ask for forgiveness for all the people, for all the congregation as well. If you are leading the prayer, you have to do that. You have to mention about cleansing before we enter to the presence of God. Amen? Because who knows, some people comes here na maraming problema, may mga nagawang hindi kaaya-aya. When you pray the Lord's forgiveness, then naiiranod sila, nadadamay sila. Amen. So that is the importance of this. Jesus is the ultimate fulfillment of the burnt offering. Kasi it mentions here, kasi God, as we know that God offered Himself as the ultimate sacrifice, as the ultimate offering to atone for our sins. Amen. For us to have life, for us to be forgiven, for us to be in the kingdom of God, Jesus is the ultimate sacrifice. There is grain offering. Basa man sis Michelle? Number 2. Grain offering. This offering is made of fine flour with no lumps and of foreign materials. The grain offering was a gift presented to God as an act of worship, symbolizing the dedication of God of the fruit of a person's labor. It implied that all human work should be done for the Lord and that one's daily food should be received with thanksgiving to Him. Amen. If you hindi niyo pa natapos yung tabernacle, right? Tapos na? So, ano yung example doon dito sa may grain offering? Ano yung ginawa doon? Ano yung parang example doon? The linen bread, right? The linen bread is made from the flour. Diba? Yeah. Oh, there is a linen bread. This is made from flour, fine flour, with no lumps foreign. Parang kagaya din ng kay, di ba yung kung ano ang i-offer mo kay God is yung pinaka malinis, pinaka maganda, so that's why they are talking here about the grain, yung grain naman. Kung dito sa burnt offering is yung mga animals, yung mga dito naman is the way you make. It's like wheat bread. Oo, yung wheat bread is talagang pure without any walang ano yun, barley na naihahalo or whatever. It should be pure. And when we put that, it says there that it says in First Corinthians 10:31, well, whatever you do, whatever you eat or drink, do it all for God's glory. So yun, pag meron tayong ginagawa or meron tayong kinakain or iniinom, sometimes in the Old Testament kasi is there's a lot of in the Old Testament, 'di ba, hindi pa na tore yung veil. So we have to use other methods to approach the tabernacle, to approach Jesus. The tabernacle is where Jesus stays, where the presence of God stays. So they use other methods to offer to God. So these are one part of their offering, the grain offering. This is one also kasi baka siguro magsasaka sila, hindi rin sila nag-herd, kaya ang may offer lang nila is baka ang tanim lang nila noon is wheat or ano ba yun yung ginagamit sa
flour, kahoy sa atin. Baka ano, anong Tagalog ng kahoy? Hindi kahoy, hindi a tree. I'm not talking about a tree. Kahoy. Yung J na kan, Uwin di ba? wood fire. Kasaba. Kahoy pala yung pagkain. Kamuting Oo, kamuting ka. Kamuting kahoy pala. May kahoy naman, kinulang yung kamote. Kamuting kahoy. Yon siguro ang tanim nila. So that's where they can show their offering to God, thanksgiving to Him. Amen. So number 3, can you read it, Sis Hannah? Fellowship offering or peace offering. The fellowship offering was brought before God in order to have fellowship with Him, to express thanksgiving, or to make vow. For the offerer, it involved commitment to the covenant and celebrated peace and reconciliation between God and His worshiper. This offering point forward to the peace and fellowship that believers have with God and other believers on the basis of Christ's death on the cross. Offering. Amen. Fellowship offering and peace offering. These fellowship offers brought before God in order to have fellowship with Him. What I understand in here is, like here in our church, we used to come here to fellowship with each other, to fellowship with each other, to encourage one another, and well, what they are doing, I don't know what they are doing before in the olden days, but when I'm looking at this, because when we come together, kahit nga sabi ko yung pag may kinakamuhian, kapag nandito naman tayo sa simbahan, I do believe that your heart will be ignited na kahit kinamumuhian mo siya. It will come to pass that you will have peace with that person, or you have peace. Kaysa naman yung mag-isa mo sa bahay nyo, yun nga, nagngingit-ngit ka palagi sa bahay nyo, talagang wala kang mapapala dun. It's better to come to the church kahit medyo hindi mo pa siya pinapansin, medyo pagilid-gilid ka pa lang doon. At least, you come to church, you listen to the Word of God, you come to fellowship with others na hindi mo kinakamuhian, and then basically, you will understand, they will tell you, or later on you're gonna start sharing to other friends, and they will give you advice, right? Give you advice that, this is not what God says, this is not what the Lord wants for us. We need to forgive, we need to have peace in our heart. And these things, it always, when we achieve that goal, it always goes to the Lord. It always, our God is pleased when He sees His children na malaya sa inggit, malaya sa muhi, malaya sa hindi mapagpatawad, kasi those are not with God. Hindi ho yun ang pangarap ng Panginoon sa atin. Actually, God is our Father, right? So we expect na may pangarap din siya sa atin. Hindi lang tayo ang may pangarap sa mga anak natin, kahit pala ang Panginoon. Kaya isipin mo ang sarili mo, yung tayong mga mother, ano yung mga pangarap natin sa anak natin. 'Di ba? Kung hindi natupad yun, or kung hindi babaliw-baliw dong yung anak natin, masakit na yun, hindi mo, parang gusto mo siyang, kung pwede lang nahilain mo para itama mo doon sa tamang daan, or kung pwede lang sundin niya ang gusto mo para, kasi minsan sabi, mothers knows best, na gusto mo ipunta mo yung anak mo, dito ka kasi alam ko na dito ang may trabaho dito, may pera dito. Ang gusto naman niya talaga is doon. And we are now in the modern time. Hindi gaya ng mga magulang natin noon. Actually, my parents, they are all teachers. Their siblings, mama goes down to the very last child, teacher lahat sila. Si mama lang ang accountant, pero bumagsak din sa teacher. Oh, so those are things that sometimes we need to seek the Lord. We need to seek the Lord. So
As tayong mga estudyante, we are learning this, ito yung salita ng Panginoon, to encourage us to know how to combat, to battle yung mga nararanasan natin sa buhay. Amen? We need to give this to the Lord. Sin offering. Sis Mirna, sin offering. Sin offering, this is an offering to deal with the root of sin. God required a sin offering in order that those who sinned in ignorance, in weakness, or unintentionally could receive forgiveness. Deliberately defiant sins, on the other hand, were to be punished by death. You can see. Yes. Sins offering were necessary for ritual cleansing as well. So, sin offering, bro. Sige, ano naman di ba? Ada ba may salita? Ano pa, isa pa namin. So, ay, so nung unang panahon, paano ba sila humihingi ng tawad sa Panginoon? Yung mga taong nagkasala. Sila dun sa tabernacle galing. Oh, confession. Diba confession? Tapos, these days, some of the Catholics are still doing actually. They go to the priest. And that is what is going on before. They go to the priest, confess everything that they've done to the priest, and the priest will bring it to the tabernacle. But they need to be cleansed before going there. They need to offer something before going and approaching them. But now, sin offering, some of the Catholics still do that. Like they go to this cubicle and then they tell to the priest everything that they've done, and then the priest will go. But nowadays, that's why when Jesus said during the tabernacle, the veil was torn when Jesus Christ died on the cross. The veil was torn into two. Naghiwalay yun. So we can now approach Jesus personally. How good it is, how good is that we can now, every time we commit sin, we can just directly approach God and ask for forgiveness. Kasi wala nang nakaharang doon. Wherever you go, wherever you are, whatever you are doing, you can just approach God. What position you are doing, you can approach God and ask for forgiveness. Amen. This is I think the way they do it before is harder. Because sometimes, paano kung may mga ayaw mo talagang i-discuss sa iba? Maririnig pa ng iba, baka i-chismis, baka i-marites. So, we are very blessed because when Jesus died, we have all the privileges in approaching Him in person. Amen? Amen. Guilt offering. The guilt offering is required when someone intentionally or unintentionally disregarded the property rights of others. This offering was also necessary when any of the Lord's commands were unintentionally broken. An offering had to be brought along with the restitution for the wrong done plus 20% fine. Oh boy. May kwan pala ito, may interest. Yours, Pastor. What is the time now? Oh, 30 minutes more. We're okay with that? Lagyan mo ng upuan yan. You can go further more and study also for yourself kung ano yung itong mga to, kung gusto niyo talagang maintindihan. Guilt offering, kasi yung mga noon, siguro mga tao din, may mga nangangamkam din, may mga ano yun, gahaman din.
So, even before hindi natin masasabi na lahat ng tao nun is righteous. May mga nangangamkam. May mga nangangamkam din. So, the offering was necessary when any Lord's commands are ultimately broken. An offering had a brought along with restitution. So when they have this guilt offering, when they go back, there is 20%. There is 20% fine. When I'm thinking this, like in us, when in our situation right now, kung baga magbigay ka ng sabi mo nga uutangin ko yung tithes ko, hindi mo na ako magbibigay. Alalahanin nyo to. May sinabi ang Panginoon dito, pag ikaw na ay magbayad sa susunod, may interest na. Kasi bayaran mo yung guilt mo. Nag-guilty ka Nag-guilty ka, kaya magbayad ka ng interest. And it is 20%. So, sumusobra pa to sa Bombay. Bombay yata is 10%. So always, it is said in other scripture in the Bible. You can read the references, the chapters, the references. It is written there that when you used your tithes when you did not give your tithes and yun ba yung you decided to give next, may interest yun talaga. Magkaka-interest yun. So, hindi ho lang basta sinasabi lang dito. By the way, are we a full tither? Are we all full tither? Baka tumitingin sa gilid, Ana. Sumasahod ka na rin, ha? That is the number one thing that we will not hold back. Because that is the blessing that we are holding. Release it so that you will receive the blessing, the full blessing that God intended for us in our life. Amen. Iyon lang ang masasabi ko when it comes to our tithes. It's okay kung hindi ka pa convinced sa other categories there, yung mga building fund, mga offering. Your tithes and offering is a must. Kasi yun ang sinasabi dito. Okay. Wave offering. Ano ba itong mga wave offering? Wave offering kayo ganito siya. The wave offering was the priest portion of the fellowship offering. It was waved toward the sanctuary as a sign of dedication of God and then waved toward the offering. Ito, in this generation, kumbaga, dito sa simbahan natin, for us to more understand the wave offering. As we are tithing here in our church, right? So our church, our mother church is Toronto. Oh no, our main church, or I don't know what's the connection. Our main church is in Toronto. So we give the tithes of our tithes here, we're gonna give it to Toronto. Toronto will give their tithes, they waive their tithes towards our main church in the Philippines. So parang ganito yun. Parang my understanding is like this, because it wave, like it goes to the priest, and the priest will go. The priest will offer, and it will wave towards the sanctuary. It will be used towards the sanctuary. There's a portion to be used in the sanctuary. Well, of course, it is also for us. Our tithes and offering is being used. Some of the portion of our tithes and offering is used here. But as that is my best example, like to our tithes was being tithed, and they give it to Toronto. The tithes that they receive all in Toronto, they also give it to the mother church. Amen. So now we'll go to tithing. What is tithing? What is tithe? Sige, magunahan tayo. What is tithes? Give your 10% tithes. No, yan na naman. 10%. Talagang pagkalaki-lakihin natin yung 10%. Leviticus 27:30, a tithe of everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, belongs to the Lord. Amen? It is holy to the Lord. So, kaya nga nang palagi kong, pag ako ang nag-exhort, ang sabi ko,
Hindi tayo magsasaka dito sa Canada. Hindi tayo, ano pa yung ibang trabaho natin? Hindi tayo nagpapastol, hindi tayo gardener dito sa Canada. Tayo ho'y mga nani. Ano ang kinikita natin? Pera, dollar. So ano ang ibibigay natin sa Panginoon? Kumikita ka ng dollar, huwag kang magbigay ng bigas. Di ho ba? Yung bigas, pag nagbigay ka ng bigas, donation mo lang yun. Amen? Kung ang kinikita natin ay dollar, ibigay natin ang dollar. Give Caesar what is due to Caesar. Sabi nga doon. So, it is holy to the Lord. It belongs to the Lord and it is holy to the Lord. Kaya nga sabi ko kanina, yung sahod natin, bago pa tayo maggastos na kung ano-ano dyan, i-separate na natin yung 10% kasi holy yun sa Panginoon. Wag ho nating i-try na pindot-pindutin pa. Pag nakaseparate na, wag mong dudukot-dukutin yung o wag mong silisilip-silipin. Kung ikaw ay ako ang ginagawa ko, tinatago ko dun sa pinakalikod ng wallet ko or nilalagay ko sa Biblia ko para hindi ko na makita. Or kung nasa account ko man, talagang gagamit ko ang overdraft ko pero I have to give. Kung gusto mo sobra sa talagang natatanggal sa overdraft ko. So because we have to know that it is holy to the Lord. Huwag ho nating basta-bastahin lang ang tithes ang para sa Panginoon. Characteristic of the tithes, it belongs to the Lord. The tithes is good, is God's portion. It is owned by God. Para sa Kanya. Nasabi dito na it is owned by God, although God doesn't need your money, it is owned by God, but He doesn't need it, but, kaya nga sinabi natin, tingnan nyo naman, kung simbahan natin, gusto nyo ba tayo sa puno ng kahoy? Pag ang lakas-lakas ng init, maulan, gusto nyo, pag nag-iisno, nandun tayo sa puno ng kahoy? Hindi, di ba? So, these are the things that, where God's money is going. It is holy, Leviticus 27:30. The tithes is holy to the Lord. So kung holy to, naku, isipin mo na lang yung burning bush. Parang isipin mo na lang na yung tithes mo is like a burning bush na pag tinouch mo siya, mapapasok ka. So, because it is holy to the Lord. When a tithe is holy, sacred, it is set apart from a purpose. It deserves special respect and reverence. Naku, it deserves. Kailangan ho nating respetuhin. Gaya nung sinasabi ni Sis Vanina sa harapan, respetuhin natin yung kanta. Kung pinirespeto natin yung kanta, kailangan respetuhin din natin yung tithes para sa Panginoon. Reverence. Not anybody can touch it. Hindi no kamay natin, hindi kahit sino ang basta-basta nagtatouch sa ating tithes. And if it touch, there is a proper way to handle it, because if it's not properly handled, it can bring a curse. Dito na yung kung minsan sinasakripisyo natin yung tithes natin, which ngayon na napag-aralan na natin itong about prosperity, about yung tithes, gaano kahalagang tithes, how it's holy it is. I do believe that we choose not to touch, because it says here that it can bring a curse. Hindi man natin nakikita kung minsan ngayon nagkakabaon-baon na talaga tayo sa utang, hindi na tayo makabangon, tapos nagkasakit pa tayo, hindi na tayo makapagtrabaho. We should go back. Nagbigay ba ako ng tithes? Kaya we should always make it holy. Amen? This is the reason why we do not encourage borrowing the tithes. We don't borrow the tithes. Ay, buludik pa lang, Lord. Although God has given us a rule when it is borrowed, you know, yung rule nga, may interest yan. When it is borrowed, He does not encourage it. Kasi kaya nga nang sinabi ko, pag kasi hinaram natin, ang hirap ng bayaran kasi walang naniningil sa'yo. Hindi naman yung counters, ikaw, hindi ka nagbayad ng tithes mo, magbayad ka. It doesn't work like that. So, walang umuobliga sa'yo na magbayad. Kaya, parang nilalike lang natin. So, we don't encourage borrowing our tithes. Amen? It is an amount set by God, a tithe of everything.
Kaya may nagtanong sa akin kasi nagkukwenta ako ng tax. Sabi nila, ano ba ang ibibigyan ko ng tithes, yung gross or yung net? Sabi ko, you do the net. Kasi yung gross, kinuha na ng government yung para sa kanila. So yung gross mo na lang ang tithesan mo. Yeah. So lahat, if we receive gift, kung may marireceive kayong gift sa akin na pera, you have to give the tithes. Kaya nang sinasabi ko sa parents ko, kasi pag binibigyan ko sila, sila, kasi kung minsan medyo malaki-laki, sabi ko, don't withhold that. Sabi ko, you are pastor kayo, papa, mama. Why don't you know? Kailangang tithesan yun. Hindi mo ba tinaysan ito? I give my tithes on that money, but ibinigay ko na sa iyo. So means to say, you receive it as a gift. So, you have to give the tithes also of what you receive from me. Kaya kung may na-receive tayong mga bonus sa ating amo, kailangan mo tayong magbayad. Kung ayaw nyong magbayad ng tithes nang na-receive nyong bonus, sabihin nyo sa amo nyo, next hindi na kayo bibigyan ng bonus kasi hindi kayo marunong magbayad ng tithes. Amen? Kailangan lahat ng pera na nare-receive natin, we have to give a 10% of it to the Lord. Amen? Wag nating kakalimutan ito. It is administered by God's chosen and appointed ministers. God set specific people to handle the management of the tithes. Sinong nag-handle ng tithes natin? Mga counters, di ba? Silang nag-handle, mga counters, yung treasurer natin. Those are the people that God's chosen and appointed ministers to handle our money. So, pag nananalangin tayo minsan, if we are exhorting and we're praying, we pray for the people who handle the money. Kasi nga, money is the Money is the love of money. grabe kasi ang pera. Nakakasilaw. Sentro. Oo, nakakasilaw talaga. Lalo pag walang-wala ka, nakakasilaw talaga yung pera. Talagang malaking ano yun? Tukso. Kaya kahit pakantahan mo na tukso, layuan mo ako. Wala. Hindi uubra. Without money, you cannot do anything. Nakakakain ko wala kang money. Sabi nila, yung pera, it does not change a person. It just brings out who you really are. Yeah. Diba? Yeah. It just magnifies you when you have the money. Exactly. It does not make you evil. Kasi nga, pero kung yung ibang tao, it should be like that if we're a Christian and we know the word of God, it should be like that. But sometimes other people, when they magnify the money, di ba, nagiging ruthless na sila. Hindi ka nakilala. Kahit nga kung iba ngayon nga, magkakapatid, pag siya yumaman, katulong ka na. Kahit kapatid mo, pupunta ka sa bahay, tagalinis. Lahat-lahat. You know, tayo, ang attitude natin para yumaman tayo. Mapagbigay tayo. Wag tayong manlait. We should always see people the same as us. Kaya nga sabi, di ba, marami, yumaman ka lang ang ang yabang mo na, or parang ang taas-taas na ng estado mo sa buhay. So we should not be like that, because hindi natin alam ano ang nangyayari sa gulong. Paikot-ikot yan. Ngayon, nasa taas ka. Di mo ba alam na ang sasakyan, ang sasakyan umaandar pala. Mamaya-maya nasa baba ka rin. So, we should always treat people with respect and, hindi tayo nanlalait. Hindi tayo nakakalamang. Yumaman ka lang, wag ka lang managasa. Sabi nga doon. Kung yumaman ka, siguraduhin mong hindi mo ako sinagasaan. Amen? So, we should always mind other people. Sorry, He's okay. So, we will, Sorry, sige. hanap na lungsot. What is one way to prosper in the kingdom of God? Ano? Sige, Horus. Through the giving of tithes and offerings. Kailangan
Kailangan pa bang i-explain yan? Malaki kita eh. Kailangan pa bang i-explain ito? Ways. What is one way? Isa pa lang ito, one way pa lang, hindi two way. One way ticket ito. One way ticket to prosperity in the kingdom of God. Prosperity. Pugaw ka talaga. Thank you. One way in, ito, remember, one way ticket to prosper in the kingdom of God through the giving of tithes and offerings. Sige, ulit-ulit lang to. Paulit-ulit lang to kasi gusto niya na talagang maitanim sa utak natin at sa puso natin. Saksak sa utak. Ano ang memory verse nyo? Na alam nyo? John 11:35. Jesus Oh. wept. Jesus, the shortest sentence in the Bible. The shortest. Oh, ano pang ibang kwan nyo? 2 Corinthians 5:7. Si kayo nga mga John 3:16. Ang hirap ni sis ah. tagal mong minemorya. Wala bang nakamemorize sa Malakay 3:10? Oo nga, mahaba naman yung kasi. Sa inyo may storehouse na sis. So, in your house, Bring all the tithes into the storehouse so that there will be food in my house. Ano yung katuloy nun? Basta yun ang alam ko. Bring all the tithes in the storehouse. Saan ba yung storehouse natin? church. Sa church. So, kung magbigay kayo, ito ang storehouse nyo. Huwag nyong ibigay sa Pilipinas. Pilipinas. Huwag nyong ibigay sa mga anak nyo. Because dito ang storehouse ng tithes and offering. Amen? Kung saan kayo kumakain, doon kayo magbabayad. Bakit magbabayad ba kayo sa kusina ko sa bahay nyo kayo kumakain? Ganun lang yun kasimple. Dito tayo kumakain ng salita ng Panginoon, so dito tayo magbayad. Yung papa ko noon sabi niya, pwede bang isend mo dito yung tithes mo? Sabi ko kay papa ko, hindi mo ba alam ang meaning ng Malakay 3:10? Pastor Pastor yung satay ko. Sabi ko, Papa, can you read again Malakay 3:10? Oy, akala ko kasi makalusot. Makin ko din si Papa. Sabi niya, akala ko kasi makalusot. Kasi nung umuwi ako sa Pilipinas, I pay my tithes. Kasi nung nagbakasyon ako, I'm still sumasahod ako. So, when I give my tithes and offering there, nabigla siya. Sabi, ang laki naman yan, anak. Sabi ko, ito yung nasahod ko. Converted into Oo, kinonvert ko sa peso. Kasi sabi, magkano yung ibinigay ko? 20,000. 20,000 yung ibinigay ko. Sabi niya, ay, ganyan ba talaga yung nasasahod mo? Sabi ko, oo. Kasi ito, ano yun? Wala yun yung bayad ng abang ko, bayad ng ibibigay ko muna yung tithes ko bago ko bayaran yun. Pag binayaran ko na, wala na yun. Wala na yung laman yung wallet ko. Sabi ko kay Papa, kaya wag mong titingnan yung, di ba, pag nag-tithes ka ng 20,000, ang sahod mo is 200,000. So sabi niya, saan napunta yung katawan ng tinightsan? Sabi ko, ay nagastos na. Sabi ko, Tsaka dolyar din sa Oo, akin. oo. Dolyar din gastos. kaya nga sabi ko, kailangan kong bayaran kasi yung tithes ko. Kasi dito ako for the time being that I'm here, I'm eating here. Sabi ko, kaya I need to pay my tithes here. Ayaw kong buhatin pa ibalik sa Canada kasi baka makautang ako kay Lord. Kaya sabi ko, ibigay ko na dito. So sabi niya, dapat pala kailangan kang umuwi dito. Kalit pa sa'yo kami kumukuha ng pondo ng church namin. Kaya sabi ko sa kanila, you have to teach your church about tithing. Kasi parang iniiwasan nila. Siyempre, doon pa yung may Yeah. anong income nila, di ba? Yeah, iniiwasan nila. Isang daan lang yung hirap magbigay, 500 di ba? Yeah. Kaya sabi ni Papa, how can we go on for our mission, for our outreach? Because we don't have this. Every time na may kailangan sila, donation. Sabi ko, Papa, it's not always donation. Kasi pag donation lahat, hindi nila papahalagahan. Kasi ibigay lang yan. Your church have to exert effort to spend money na galing sa inyo
para maramdaman nyo. Gaya din sa atin, di ba, pag binigay sa atin, kung minsan, basta-basta lang. Pero pag pinaghirapan natin, ang hirap. Alagaan mo kasi malaki ang expensive. So, yun ang sinabi ko kay Papa, kung saan ka kumakain, doon ka magbayad. Amen? Yun yung Malakay 3:10. Bring, come, place. Hindi din pwede ito, bring. Dalhin mo. Maglakad ka at dalhin mo. Hindi na naman sabi doon na ipadala mo. Kung may kasama ka sa bahay, mag-church, ayaw mo mag-church, pwede pa pakibuhat mo itong tithes ko. Wag ka na lang mag-tithes. Kasi your tithes is not being recognized. What God is looking is your heart, your presence. Pag nagbigay ka na ng tithes, additional yun. So, kasi may mga kaibigan kami doon, can you bring my tithes? Hindi ako mag-church. Magbigay na lang ako ng, sabi ko no, kasi your presence is more important than your tithes. You have to be present in the kingdom of God. You have to be present in the worship hall. Bring it with yourself. Bring it. Ano yun? Dalhin mo kasama ang sarili mo. Don't know the English. With yourself. Bring yourself and your tithes. It indicates also a person who brings her tithes. O kung mabasahin nyo yan. Disqualifies sending the tithes because one's presence is required. God is interested in you more than your tithes. Amen? So, mas interesado ho ang Panginoon sa ating sarili kaysa yung pera. All the tithes, all means whole, not partial. It is 100%. 100% means the 10%. Huwag mo nang bawasan ng 9% kasi nasa iyo na yung 90%. 10% na nga lang ang hinihingi ng Panginoon. Babawasan mo pa ng 1%. Ano na yun? This tithe cannot be split. If you are to give another ministry, it is out from your offering. Yun yung sinasabi ko. Kung gusto kong magbigay, sabi ko kila Mama, if I want to give it to you, it will be my pledge or it will be my donation. But I cannot give my tithes to your church. So kung may balak kayong sumuporta sa ibang simbahan, huwag niyo hong sabihin na, Lord, kunin ko itong tithes ko, ibibigay ko dun. No. Tithes has to come to this church, and whatever you give to some other churches, those are your donations, those are your pledge, kung gusto niyo mag-pledge. Amen? The tithes means, yan ang sinasabi ko, 10th of a whole. Hindi ho yung 8, 1%, 2%, hanggang 9%, hindi ho pwede yun. It should be 10%. Magkano ang 10% ng 100? Sis Mirna? $10. No, $10. So, yung sa software natin, sa tithes and offering, ito may category. So, the tithe is 10%. All the rest should come from the remaining 90%. Yeah, should come. Yun ang sabi ko na i-explain doon kasi may mga tao daw na nagbigay na 20. Pero yung mga di ba? Love offering pag gusto mong magbigay diyan, magbigay ka talaga. Magbigay ka, Pero ilagay mo lang yung pangalan ng pagbibigyan mo. Kung sabi mo love offering to Marites Leterno. hindi kasali yan sa 10%. Hindi Diba? kasali. Tithe lang, the Oo. first line. Yun is parang yung donation mo sa kanya. Love gift mo sa kanya. The tithes means, yun, yung 10% lang. Pero na-i-add ba yan sa mga tax natin? Oo. Kahit yung Adi, love gift? yeah. Pag ako, minsan kasi, di ba, dumarating sila pastor, ang ginagawa ko doon ay separated. So, hindi ko inilalagay sa counter. Kaya hindi nabibilang yun. Hindi nabibilang yun. Pero, pag ilagay mo doon sa, dito, sa listahan, mabibilang, dito, mabibilang yun. Kasali yun sa, that's why if you advise, if you want to give to someone, ilagay nyo doon. Kasi, i-separate din nila Pag sinabi mo specific name, pag sinabi mo kay Sis Mirna, ilalagay mo doon, tapos ilalagay naman sa envelope, ibigay kay Sis Mirna, tapos sabihin, this is love offering to you from me, or from whoever is giving. Amen? So, it is counted during the tax season. The tithes is the 10 of all your increase. It is not what you have left after you pay your rent, your taxes, or your creditors. Honor the Lord with the first fruit of all thy increase. It is the first fruit, not the leftover. Amen?
na dito tayo magpapahinga. Hindi ho yung leftover natin. Gaya ng, 'di ba? Pag nagtrabaho, kaya yun ang palagi kong sinasabi. Pagpunta tayo sa simbahan, dapat naman masaya tayo. Dapat joyful tayo, hindi yung parang yung leftover lang na lakas natin ang ipupunta natin dito sa simbahan. Dapat naman kahit pilitin muna. Mag-dance ka during pumalakpak ka during praise and worship. Talbog-talbog ka naman kahit konti. Hindi yung, alam nyo, when I am in front, sometimes when I'm front and I'm looking during the praise and worship, paano mo mayayagyag yung, hindi mo yan, mayayagyag. Mahulog. Mayuyugyug. Oh. Paano mo mashe-shake yung mga daladalang mabigat sa yung katawan kung hindi ka, because did you hindi nyo pa natapos ang praise and worship, di ba? Oh. Sa praise and worship, during the praise, masaya. Kasi doon nagyuyugyug ka na, nag-shake ka na. So you have to move your body so that everything that you have in your, kahit ngayong isip mo, tumatakbo na saan kaya kukuha ako ng pangbayad ng utang. Imbes na you are worshiping the Lord, you give your everything to the Lord, nag-praise, nandun ka, hindi ka, maiisip mo ang mga yon kung nakatayo ka lang na naggaganito. Yung mind mo nagwa-wonder kung saan ka uutang, kung saan na naman ang next na ano yun, overtime. Pero if you start moving, if you start shaking off, moving, dancing, makakalimutan nyo nung eventually your body will go. Para bang yung katawan mo sumasama na rin. Kasi sabi ko, I don't know how people feel, but when I'm singing, I want my body to, kaya kapag sa praise and worship, gusto ko medyo maluwang-luwang yung space ko. Kasi I want to move. And then, may time na mag-move ka, may time naman mag-keep still ka, di ba? Saka ka na mag-keep still kung nasa worship ka na. Kasi may time yan, may panahon yan. Kung praise, worship the Lord with all your might, with all your strength. That's why He given us the hand, the feet to rejoice and, be joyful. Tapos kung pumunta ka naman sa worship, doon ka naman magmelo-melo. Doon mo na isipin wag yung utang mo. Lang isipin kung paano ka mag-connect sa Panginoon. Kung how will you worship the Lord with your own yung sarili mong connection sa Panginoon. So, this is what I'm encouraging people that during those things, kailangan din natin gawin yun. Kasi there's a time for dancing, there's a time for mourning, there's a time of rejoicing, yung mayon. So during the praise and worship, do that. You worship the Lord with all what we get. Amen. It says that parang yung first pa lang na lakas natin doon na napupunta. Kasi hindi naman tayo during the opening prayer. Wala naman during the welcome song. Wala pa rin 'yun. Parang get to settle down, get to know each other. Doon ka talaga bumanat. Yung first energy mo is the praises. So you have to give it all. Parang imagine it that this is the fruit. This is the first fruit of my this is the first fruit of this month. Every Sunday that we come here, this is our first fruit. And during our praise and worship, this is our first fruit. This is the first praise that I will give to the Lord. So, parang ganun din. Yung first fruit natin, yung sahod natin, parang yung pinakaunang bunga, yun ang ibibigay mo sa Panginoon. So, yung 10% sa sahod mo, hindi lang yung pinakaunang sahod mo, baka sabihin mo, yung first fruit lang naman, edi yung second na sahod ko, kahit wala na. Ibig sabihin yung first fruit, yung pag nakuha mo na yung sahod mo, i-separate mo na yung tithes mo para yun ang ibigay mo sa Panginoon. Amen? Did we get something, or is it very fast, or is it I really advise you guys to go back and read those supporting verses kasi mas maintindihan nyo, because we have a quiz, we have exam. Uy, may exam tayo.
Essay! Kasi lang nga rin. Memorization. Fill in the blanks. Yes or no? Yes or no, true or false. Multiple choices. Okay, so Wala is na there yan, any- naumit na yan. Ay. is there any question? Or Ano, wait, if you have any, you go back to the manual and then you can see if you have any question, you can bring it up next Sunday. Baka next Sunday na last natin. Ay, meron kaya tayo sis? Ay, oo, Mother's Day. Sabi, Parang ano, ask ko kay Ate maganda Susan. naman yung naggawin ito sa weekdays. Ha? May interaction naman kasi messenger, kung may time pa kayo. Kasi, Diba? Depende. kasi ang sa messenger kasi, if we do messenger again, sabi ni Ate Susan, we have to sit down, don't move around. Kasi it's the same. Let's treat it as the same as class. Uwin, pwede na Oo. lang. Kasi Bisa last, gawin nila sa dito. last time sila lang ang nagque-question, pinagtatanungan ko kasi wala na akong ibang makitang naka-concentrate. So, sabi ni Ate Susan, I think you better do like this, face to face. So, Ako magtatago mo. malapit na tayo. Bakit Mother's Day may gagawin ba? Wala naman ah. Hindi ko nga alam. Wala namang Ah, wala naman. Wala. Kasi yung mga bata, baka siyempre sila Wala. Ah, Gagawin normally yan, ganun gagawin si- yan before tayo kakain. And then, before ba yun? oo, wala ah, namang oo. program. So if we Yeah. don't go anywhere, Okay. Yeah. walang barbecue, At dito naman tayo. Di, magklase na lang tayo. Di ba? Gagawin naman yun kung may bibigyan ng mga bata ng flower natin. Sa Yeah, tayo yeah. doon, then that's it. Yeah. Hindi kakain na. Yeah. Yeah, normally yan naman ginagawa natin sa Pero Mother's Day. we'll see kung ano yung announce nila. Tanungin ko kay Ate Susan. Dapat nag-ano siya kanina. Oo. Pero baka wala pang ang Oo. desisyon. nga. Wala pa naman sinabi tayo. Oo, hindi ko mga alam eh. Ang in-announce lang is yung for today.